Magandang gabi sa inyong lahat, Pilipinas, mga mahal kong kapatid. Sabi dito sa Philippus 1 verse 27 to 28. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganon, makadalo man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kung nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. 28. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sobrang ganda ng Bible verse na to. This is applicable only talaga sa mga taong anak ng Diyos, sa mga taong hindi natatakot na mag-share ng gospel. I'm so thankful, guys, that God pressed my heart to share the truth. Walang iba na dapat ikwento natin sa iba, kundi ang goodness ng ating Panginoon. Iwasan na natin, guys, ang magchismis. Iwasan na natin ang gumawa ng kahit na totoo yung kwento, kapag kwento mo yun sa iba, chismis pa rin yun. So, ito ang dapat natin gawin. We need to read the Bible at i-share natin ang nalalaman natin galing sa Bible. I-share natin sa iba kasi sabi din po sa Bible, ito yung way para marami ang maligtas na tao. Alam nyo ba kung bakit ako naligtas? Dahil nakarinig ako ng magandang balita. Si Pastor Bong, isa siya sa mga inspirasyon ko. Siya ang lagi kong pinapanood noon na nag-share ng gospel, ng totoo. At dahil kay Ate Judith, dinala niya si Pastor Bong sa bahay. What I mean is yung video ni Pastor Bong, dinala niya sa bahay, nanonood kami ng mga video ni Pastor Bong sa CD. So, I'm so thankful sa aking kapatid niya si Ate Judith. Ginamit siya ng ating Panginoon para madala yung word ni God sa bahay through Pastor Bong. At sinasabi ko sa inyo, guys, God changed my heart. Kung dati-rati, laging chismis ang dala ko sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, ang aking sinishare ay si Jesus. Only Jesus will change your heart. Only Jesus will, basta siya yung makakapuno sa puso mo. Wala nang iba.